hingi tayo ng konting paliwanag. Dr. Toto, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din po sa inyo. Opo, anong paliwanag, sir? Bakit tuloy-tuloy? Although sabi ko nga kay Camille, Director Toto, talagang normal naman na araw-araw ay nalindol sa buong Pilipinas. Ano po? Pero is there something unusual sa nangyayari po sa Pangasinan? Well, wala naman po. Kasi may source din naman tayo ng earthquake generator dito sa Pangasinan. So actually, since last May pa to, May 2027, nag-start yung lindol natin, and as of 5 a.m. kanina, we already nakapagtala na tayong 152 earthquakes, and ang pinakamataas is 4.8, and all of these are platted sa Manila Trench. So there is nothing unusual about this one kasi nga Manila Trench is very much active. In fact, meron tayong sunod-sunod na earthquakes dito dati, that was into 2024. December yun sa may Santa Catalina naman. Opo. So ito po, sabi mo nga nothing unusual. Ano po? Siguro dahil sariwa pa po sa alaala ng mga kababayan natin yung malakas na lindol sa Gensan, sa Sarangani. Ano po? Kaya siguro sila ngayon aware na, oops, may serye. Hindi kaya ito yung, kumbaga, Dr. Toto, parang magko-culminate into a massive, bigger, stronger earthquake sa mga susunod na araw. Hindi po ganun. Hindi rin natin masasabi kasi yun nga ang earthquakes per se, hindi mo natin ma-predict yan. Again, these are random events. So kapag sabihin natin hindi ito magkakaroon ng malaking paglindol, well, hindi naman talaga natin masasabi yan. Opo. Kasi dito sa may Cotabato Trench, meron tayong series of swarms, earthquakes. May swarm din tayo last January. Opo. And then, pero malayo ito sa epicenter nung pangyayari nung June 8, more than 100 kilometers away. So, again, we know that the Manila Trench is very much active. So, kakaroon ng malakas na paglindol is still a possibility. Opo, pero ibig sabihin hindi ito parang precursor no ng pag mas malakas na pagyanig sa ano kamo yung gumalaw Manila Trench? That's right, Manila Trench yung gumalaw. Opo. Pag Manila Trench ang malakas yung galaw ng Manila Trench, anong mga areas po ang madadamay diyan? Mahaba kasi yung Manila Trench from Ilocos yan up to Mindoro. So kahit saan dyan pwedeng buong stretch na yan, pwedeng karoon ng lindol. So hindi natin masasabi kung magkakaroon ng lindol kung saang saang segment ng Manila Trench kasi mahaba yung Manila Trench. Opo. Siguro again, po. It's all from all the way from Ilocos to Mindoro. Opo. At yun po siguro ang pwede natin sabihin sa ating mga kababayan, Director Toto, na hindi kasi natin alam saktong petsa eh. Hindi ito pwedeng nai-alerto kayo. Kasi ngayon pa lang, generally speaking, meron na talagang alerto na hinog na tayo for the big one. Hindi ho ba? That's right. Yung big one na nirefer natin would be for the West Valley Fault. But again, there are bigger ones in other parts of the country. Kasama nandito yung pwedeng i-generate ng Manila Trench. So, again, yung Manila Trench is capable of generating as much as 8.4 event. Yung Philippine Trench naman 8.5, yung East Luzon Trough is 8.5, yung Negros Trench it's 8.2, yung Sulu Trench 8.3, and yung Cotabato Trench naman 8.1. So lahat yan pwedeng mag-generate. Yun yung maximum credible earthquake na pwedeng i-generate nila. Lahat mo ng trenches, lahat ng fault ay hinog na po for the big one? When we say active trench, anytime pwedeng magkaroon ng malakas na paglindol. Kasi active naman sila lahat. Okay. So ano yung tinutukoy natin na maganda tayo sa big one? Ang tinutukoy natin ay yung ang West Valley Fault? That's right. The term the big one was originally coined to refer to the magnitude 7.2 earthquake that will be generated by the West Valley Fault. Tinatawag natin big one kasi it transects highly populated areas, at dito yung economic seat ng government, as well as a political seat. And it will affect
country kapag meron tayong mag 7.2 dito sa West Valley Fault. Opo. But the thing is, in other parts of the country, there are bigger ones as well. Mas mataas sa magnitude 7.2. Like what happened sa Cotabato Trench last June 8. 7.8 yun, which is much bigger than the magnitude 7.2. But ang nirefer lang natin to the big one kasi nga sa West Valley Fault kasi it will affect the whole country kasi nga yung economic hub ng bansa natin ay andito sa Metro Manila. Opo. Pero yung Manila Trench po, hinog na rin. Wag na sabihin hinog kasi active naman siya. So, anytime pwedeng magkaroon ng pwedeng mag-generate ng malalakas na paglindol. Okay. So, ibig sabihin, parang kapareho din, ang status niya parang pareho din sa West Valley Fault na anytime pwede. That's right. Anytime pwede. Okay. Ano-ano pa po ang mga trenches o faults na kumbaga kasi ang hinog madaling maintindihan eh. Kumbaga pwede nang pumutok any moment. Parang ganoon pwede nang mangyari anytime. Ano-ano pa po yung hinog? Lahat ng active faults natin anytime pwede mag-generate ng lindol, malalakas na paglindol. Yung iba naman maliliit lang, depende kasi yan sa length ng fault natin. So we have 185 active faults that are capable of generating light to moderate or even major earthquakes. Opo. Like for instance, yung Gabaldon Fault, Gabaldon segment ng Philippine Fault, it's capable of generating magnitude 7.9 event. Opo. So lahat yan yung mga nabanggit kong trenches, tsaka yung more than 180 active faults natin, ay anytime pwedeng magkaroon ng paglindol. Opo. Kasi yung sa Pangasinan, yung pinag-usapan natin nung una, Director Toto, sunod-sunod po kasi di ho ba? Alas 7, alas 8, alas 9, alauna. Isang araw lang to, June 24. Kahapon, although 2.9, 4.5, 3.5, hindi naman siya kalakasan. Anong pinaka-destructive na nangyari dito sa Manila Trench? Ang pinaka-destructive happened, meron tayong magnitude 7.4 dati, but that was in 1930. Opo. And nagkaroon ng tsunami sa may Ilocos area. Opo. So paghandaan na lang, gano'n na lang siguro ang attitude ng lahat. Kaya ikaw ay malapit sa Manila Trench, West Valley Fault, sa Cotabato, basta kung saan mang fault yan, mag-ready ka dahil wala pong warning. Paglindol ang pag-usapan. Yes po, tama po kayo. We really have to be prepared because again, earthquakes are random events and it can happen anytime. So again, for the Manila Trench, yung nabanggit ko kanina, it's magnitude 7.18 pala. Nangyari ito noong February 14, Valentine's Day, 1934. Opo. Nagkaroon tayo ng, that's the highest magnitude historical tsunami-genic earthquake. And it affected Ilocos Sur. And then, meron pa rin tayong dalawang tsunami events positively identified as having affected Metro Manila. Ito yung in 1828, meron tayong magnitude 6.6 earthquake and yung 1863, magnitude 6.5 naman. Opo. Pero sa mga taga-Pangasinan, pag nakita nila yung datos, Director Toto, anong gusto mong sabihin sa mga taga-Pangasinan, kagaya nitong sunod-sunod po, sa isang araw lamang, ang dami pong lindol? Okay, so para sa ating mga kababayan sa Pangasinan, especially itong nakatira living in coastal communities, dapat alam nila yung natural signs of an impending local tsunami. Kapag may malakas na paglindol na halos hindi na sila makatayo, kapag may napansin nila na nag-recede na yung dagat, and kapag may roaring sound or nagundong na sound coming from the sea, kahit isa man lang dito sa kanila, isa man lang dito ang kanilang ma-observe, then they have to move away and go to a higher place kasi baka pwedeng magkaroon ng tsunami. Ang napansin kasi natin, like what happened dun sa Cotabato earthquake noong June 8, instead na tumakbo yung mga tao, kumuha pa ng cellphone and nag-Facebook live pa or video pa nila yung sarili nila habang nag-recede yung dagat. So, mali po yun kasi po, pwede pong bumalik yun as tsunami wave at baka mataas
buti na lang, yung nangyari sa Cotabato, hindi naman ganun kataas. Opo. Ang in some places, na measure natin 2 meters lamang. So, kapag mangyari ito sa Pangasinan din, again, yun yung paalala sa ating mga kababayan kapag napansin nila kahit isa man lang sa tatlo yung sa nabanggit ko, biglang nag-recede yung dagat, there's a strong shaking na halos hindi na sila makatayo, and kapag may dumadagundong na sound coming from the sea, then they have to move right away to a higher place. Tama. Thank you, Dr. Toto. Mabuhay po kayo dyan sa FIVOLS. Thank you po. Yes, maraming salamat din po. Si Director Atarasito Toto Bacolcol, ang Director po ng FIVOLS. Mamadali kang mag-time check, ha? Itong sayo, 6:31. Tayo muna